Salamat sa mga bisita aton pakpakan ang Dios sa makausapa. Welcome ta kaayo bisan pa man sa mga kaigsunan sa muhon, sa tamiaw upod sa lawis kag kanatong tanan. May limata ka activities karon. Una ang aton simba, ikaduha ang aton Holy Eucharist, ikatulo ang aton monthly Thanksgiving, ang ikaapat sa dedication ni Isaiah, kalisod ilitok sang purmiro. Dual Isaiah Guanson. Ang mga pitla sini bugto gyud. Dayon ang ikalima ang Thanksgiving. 1:6 hantod sa 6:9. Tungod ni ini daghan sa mga tinunan ni Hesus ang mibiya og wala na gayod mo kuyog kaniya. Busa mingon siya sa 12 ka tinunan, og kamo mobiya ba usab kanako? Si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, kinsa may among kapaingnan, anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. Nagtuo kami og nasayod nga ikaw mao ang balaan nga mianhi gikan sa Dios. Sa New King James Version. From that time, many of his disciples went back and walked with him no more. Then Jesus said to the 12, Do you also want to go away? But Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Also, we have come to believe and know that you are the Christ, the Son of the living God. Okay, let us pray. Kita tanan mga muyo ta sa Dios. O Dios nga gamhanan, nagapaubos kami sa amon kaugalingon. Once again, we ask thy favor. We ask thy anointing. Lord, give us such the anointing, wisdom, knowledge, and understanding. And may the blood of Jesus Christ cover us. Kagabay pa nga ang binhi nga amon karon madawat mangin usa kini ka buhi nga pundasyon sa kabuhi namon. Madamo nga salamat sa mga bisita nga imo gipadala. Imo gigamit nga instrumento ang dedication ni Isaiah, but actually o Dios ini tanan imo kini plano Ginoo. Madamo nga salamat sa ngalan ni Kristo Jesus kitang tanan magaingon. Amen. Amen. Okay. Salamat sa buhay nga Dios, labi na sa pagbasa ni Brother Ronald. Ari ta sa part 4 naton nga gitun-an sa John chapter 6 verse 66 to 69 as the topic, to whom shall we go? Asa pa kami paingon? Dunay upat ka grupo nga gitun-an naton sa sini nga passage. Ang una nga grupo, ang grupo sa sobra 5,000 ka mga tao nga gipakaon ni Kristo Jesus pinaagi sa 5 ka tinapay kag sa 2 ka isda. But sad to say, ining sobra 5,000 nga mga tao nga nangita kang Kristo Jesus sa pagtabok niya sa lanaw, ini sila mibiya kag mitalikod sa Dios. Ang ikaduha nga grupo, amo ang grupo sa 70 ka mga disipulo ni Kristo Jesus sumala pa sa Lucas kapitulo 10 bersikulo 1. Kadayon ang kasulatan nagaingon tungod kay para sa ila lisod sabton ang mga pagtudlo ni Kristo Jesus. Mibiya og mitalikod sila kang Kristo Jesus. Kadayon ang ikatatlo nga grupo, ang grupo sa 12 ka apostoles, except sa kang Judas. Milingi si Kristo Jesus sa 12 ka mga tinun-an, sa 12 ka mga apostoles, ug iyang giingnan, kamo mobiya sa baka mo kanako. This is what as the word emphatically questions. Abiyang ang Hosea sa kapitulo 11. Diri girebel sa Dios ang iya masiling naton kinasing-kasing nga tuyo niya sa tao.
Lantaw na ton ang Hosea as we click this passage and we continue sa part 4 na ton nga pagtuon sa sini nga passage. Ingon pa diri, ang Ginoo miingon, gihigugma ko ang Israel sa bata pa siya. Gikan sa Ehipto, gitawag ko siya ingon nga akong anak. Sa nagsigi akog sangpit kanila, nag-anam hinuon silag palayo. Amen. Diri naton makita nga ang handom sa Dios, nga ang Dios mopuyo og yun upod sa tao. Amen. Meaning, ang tao, silang pa sa Biblia, tungod kay he is what in a doctrine of depravity. Abi mo lang, may ara sa tao, since nga nakasala ang tao, since nga nadula ang iya God's consciousness, ang tao, nadula ang iya interest parte sa Diyos. Nahanaw ang iya nga gitawag balatyagon parte diha sa Ginoo. Ang Ginoo naton nangita siya paagi paano nga ang tao muduol diha sa iya. Ang gihimo niya siya na lang ang nagpalapit sa tao, pero ang tao siling pa sa Biblia nag-anam palayo ang tao. Amen. Amo na nga si Kristo Jesus, if we go back dito sa John sa chapter 6 and verse 66 pagkadto sa 69, sa miliso siya kag sa giingnan na niya ang mga disciples niya, kamo mubiya sa bakamo kanako. Amen. You know, brothers and sisters, baliko na to ni karon basa ang Hosias dito sa katapusan naton nga pagtuon. Kung lantawon naton, si Gittite as si Itay nga taga Gittite, this name, it is not familiar to us, pero may pinakadako ni siya nga impact sa kabuhi sa Christianity. Ini nga tao, one of a chief most faithful friends ni David, kadayon maayo po ni siya nga kapitan nga soldado ni David. Kay tatlo ni sila ang pinakadabis nga chief captain ni David, which is si Joab, kadayon usa diri amo si Itay. Kag ini nga tawo si Itay, taga Gittite ni siya. Kag abi mo lang, kung lantaw nimo ang Gittite, it involved ni sa gamay nga syudad nga sakop sa Palestianon, which is, ang name niya karon is Gath, according pa sa Bible. Kagabi mo lang, ining Gittite, ini si Itay, kaliwatan ni Gulayat nga gipatay ni David. Kaliwatan ni niya. Pero amazingly, lang taon na ton si Itay. Siling pa dito sa 1 Samuel, sa 2 Samuel chapter 15, to let David's troop move past to lead the way, there was mismo nakahibalo siya sa pas nga si Itay kaliwatan siya ni Gulayat. Oh, kaliwatan siya ang gipatay ni David. Pero lang tawon na ton ang response ni Itay sa David. Siling pa niya sa verse 21 ang response niya. But Itay said to the king, I bow to the Lord. I bow to the Lord by your own life, that I will go wherever you go, no matter what happens, whether it means life or death. Amuning tubag niya. Siling siya, muupod ko sa imo, hari. Nagsaad ko, I will make a vow. Nga kundiin ka adto ko. Ano man ang maglambot, kamatayon man kag kinabuhi, upod ko sa imo. Meaning, ini nga tubag ni Itay, it is the same ni nga tubag ni Ruth dito sa kang Naomi. Si Itay kag si Naomi, if you see this passage, pareha sila og statement nga siling pa ni Ruth dito sa kang Naomi, kundiin ka ilubong, dito ako ilubong, kundiin ka mamatay, dito ko mamatay, ang imo Diyos nga ginasimba, maupod ang akong Diyos. So meaning, ining verse 67 sa John sa chapter 6, kung lang taon na ton, ang praises nga gigamit ni Kristo Jesus sa 1 sa kapitulo 6, versikulo 67 sa gitun-an na ton, ang Biblia naghambal, sa miliso si Kristo Jesus, kag sa iyang gipangutana ang mga tinun-an,
kamo mubiya sa bakamo kanako. Amen. Amo ning hambal ni Kristo Jesus. You know, ini nga statement ni Christ sa verse 67, meaning, according pa sa sini nga passage, Jesus wants to clarify the commitment and the loyalty of His disciples. Pagsiling niya, kamo mubiya sa bagkamo kanako. Jesus wants to clarify. Gusto niya klaruhon ang commitment kag ang loyalty sa iyang mga apostoles. Kaya nga baliko na kon, ang pinakadako nga problema karon sa simbahan, abi mo lang ang commitment sang Kristohano. Ing na imo tupad, way klaro ang imo commitment. Amo ning number one nga problema sa church. Bisan diin ko nga simbahan magwali, ang number one gyud nga factor nga problema sa mag-sharing na sa mga pastor, ang commitment gyud sa mga Kristohano. Amo na nga si Kristo Jesus, ang verse 67, as we continue sa part 4 naton nga pagtuon, ang pagliso niya sa mga apostoles. Because Jesus wants to clarify the commitment and the loyalty sa iya mga tinunan, sa mga tao nga iya gipili, sa mga tao nga gihimo niya nga mga apostoles, sa mga tao nga gusto niya mangin kaupod hangtod sa katapusan. So Jesus wants to clarify sa ila commitment kag sa ila loyalty. Amen. Kaya amo ni ang number one nga factor. Abi mo lang kita sa gitun-an sa mga psychologists ang nature sang Pilipino. Ila gigathered ang ilang mga idea to study about the Filipino weaknesses. Gigathered nila. Abi mo lang ang Pilipino, may ara masiling naton mentalidad nga wala sa iban nga mga lugar. Like say sa US. Baliko na ko na. Kakita ka mo sa mga salida. Ang mga Americans, labi na kung ara sila sa gubat. Ang iban sila gasinumbagay, pero matingala ka, upod yapon bit-bit armas. Pero ang Pilipino lain, gadumot ang Pilipino. Panahon kung imo ni tudluan kag kurikan, hindi na ni magupod. Ang problema sa mga Pilipino, ang loyalty kag commitment niya. Dali maliso ang iya commitment. Amo na ang problema sa sulod sa simbahan. Kuhanin nyo? Amo na nga ang John chapter 6 verse 67, when Jesus said, will you also go away? Meaning Jesus wants to clarify the level of commitment and loyalty that Christ expected from His disciple. Ang Ginoo may gi-expectar siya sa aton. Amo na gani nga sulti na kon. Someday kita tong gitestimony ni Rina na mati lang ko. Kay si Dudong Rab galugnot na nga pamuhon. Galugnot na. Siling si Rina, diin ka man sang una. Amo nang problema sang Kristohanon mo. Kung ara pa sa maayo nga kahimtang, talagsa lang nimo makita. Mutos Dudong Rab akong gingnan, pagpamata po ni sa imo dong kay ngaman. Sa una, diin nga basket adto ka. Kung kaisa mataya pang prayer meeting, pero karon hindi ka na kapalagyo, are ka gid sa simbahan. Amo nang Ginoo. Abi mo lang, isa lang gilantaw sa aton sa Dios, hindi ang aton ability, hindi ang aton talento, although gikinahanglan na sa Dios, ang gikinahanglan niya ang commitment. Magano man lang kung abilidaran ka, magano man lang kung maalamon ka, pero way ka commitments pagalagad. Amon ning giklaro ni Kristo Jesus, kay nga, kung way klaro ang imo commitment, may panahon nga mubiya ka magyud. Ining natabo sa sobra 5,000, ining natabo sa gitawag sa 70 ka mga gipili po ni Kristo Jesus nga mahimo niya nga mga disipulo, may panahon gyud nga mubiya ka kay way klaro ang imo commitment mo.
Hindi lawom ang imong commitment sa Dios. Kay masugot ta kag sa dili, may mga Kristohanon nga ang kabuhi niya is seasonal. Amo nang gitawag seasons Christian. Oh, kay balo na kamo sinaara siya kon basta kay balo na kamo. Diba? That is seasonal Christian. But no, God expect us sa commitment na to. Parehas kay Itay, nga si Itay, iya gikumit ang iya kabuhi dito sa Kang David. I bow to the Lord, siling pa niya. Nagsaad ko sa Ginoo. Bisan unsay mahitabo siling pa ni Itay. Kabuhi man kag kamatayon, muupod ko sa imo. And that is what loyalty. Palapakan nato ng Ginoo. Amo na ang aton pagalagad. Mo bitaw na nga ang pagalagad naton sa Ginoo. May seasons. May season sa pagalagad nga ang pagsimba do kaluya, do kakapoy, ang pagtambong sa prayer meeting do kamingaw. Oh, natural na because that is seasons. Tungod kay ang imo commitment giagad nimo sa surroundings, pagkakita nimo do amo ni ang sistema, labi na ang panahon do galain-lain, gabagyo, gaulan-ulan, mo silang kadayon, sa sunod na lang inig-init na lang. Nga, ang imo commitment, way nimo gibutang sa Diyos. Amo ning gipangita sa aton sa Ginoo. Abi mo lang ang word nga loyalty, ambal pa diri sa notes naton. Ingon pa diri, in-next naton. Loyalty is an internal devotion. Aray ni sa sulod. A commitment to relationship. Amo na siling ko parehas mag-asawa. Mag-away na sila bisan di pa na magtagad isa ka semana. Kay may mag-asaway nga tagway gatagad tag isa ka semana, isa ka buwan. Diba? Ihay na lang kaon. Nga na, panamiay sila sudan. Oh. May mga mag-asawa nga mo na. Sahay, suguon na lang ang anak, dulong ito sa papa ni mo sudan. Oh. Yan na. Ang abana po, mingon, dulong is mama ni mo. Oh. Pero isa lang kabalay, pero gatdanay sila. Amazing. Kaupod yapon sila. Because, ano man nga conflict kag misunderstanding, still, kapadayon sila. Kaya nga, sa madugay kag sa madali, tungod kay may commitment sila sa matag isa, may panahon yun nga mag-uli gyapon sila. That is a commitment to relationship. Muni ang aton pud pag-alagad. May mga panahon nga masilo ka sa imo isuon, may mga panahon nga hindi ka kasabot sa iya, pero ang loyalty, it is internal ni. Ara na sa sulod. It is a commitment to relationship. Meaning, nga bisan anong matabo, silang paniitay, kabuhi man kag kamatayon, muupod ko sa imo, and that is what loyalty. Kag amo na ang aton pag-alagad sa Dios. Labi na ini nga simbahan, upod ta, makawayan man kag dili, ara ka. That is loyalty. Amen. Ang Biblia nagambal, some believers develop an appearance of loyalty, but inwardly, they harbor ill will, murmuring, and rebellion. Sa gawas, gapakita lang na siya nga dumaayo. Iliyain niya tupad. Pero sa sulod niya, may mga hindi na namayo. Hindi natuod nga loyalty. Because ang loyalty, it is internal devotions ni siya mo. Amen? Ara man sa kalipay kag kasubo, ara man sa mga hindi maayo nga circumstansya, or something sa mga pagtudlo nga hindi maayo, because that is loyalty, still you will go on. Amen. Ano pa ang loyalty according sa notes na to? Kay amuning nakita ni David sa Kang Itay. Loyalty is death. More than an outward compliance. Loyalty provides stability whatever the situations comes. Kagdayon, siling padiri sa sunod. Loyalty is a vital expressions of the love of God, and it is a key ingredient in ministry, in relationship, and the success of the leaders, especially in the church. Lantaw na ton si Christ sa katapusan siya kabuhi.
adtong mga apostoles nga way nagbiya saya. Anong hambal niya sa chapter 22 sa verse 28? Basahon naton tanan. Anong hambal niya? Start. Palakpakan na to ng Ginoo. Ang Ginoo nakahibalo. Panahon sa aton kamatayon, inigbarog naton sa Diyos bingon. Salamat kay miunong ka. Nga bisan luyo sa kabudlayan, ara ka. This is a highest appreciation of God. Seryoso ang Ginoo nagambal sini dito sa Apirom. Sa diha nga nagpartik sila sa Holy Eucharist, pareha sa aton karon nga himuon, sa dira nga nagpartik sila sa Holy Eucharist, abi mo lang, gipadayag ni Kristo Jesus ang ilang mga kahuyang, ang ilang mga kaluyahon, gipadayag ni Kristo Jesus ang matabo sa ila, pero waay nalipat si Jesus sa ilang gihimo. Anong gihambal ni Jesus? Salamat, miunong kamo kanako. Just imagine that. Isa ka butang nga way nalipatan sa Dios. Isa ka butang nga gi-appreciate sa Ginoo. Isa ka butang nga gihatagan dako nga pagtagad sa Ginoo. Way sa galantaw sa imo nga gitawag kaluyahon, way sa galantaw sa imong abilidad, ang gilantaw niya ang imo pag-unong sa Dios. Kag ako nagtuo, amo ni ang gusto ni Kristo so, sa paglingi niya sa 12 ka mga tinunan sila siya, kamo mo biya sa ba kamo kanako? Amo ni nga passage nga gusto ni Kristo Jesus i-clarify ang aton commitment kag loyalty sa pag-alagad. Mabito na nga balikon na kon sometimes sa kabuhi sa Christianity ang iyang nga commitment maliwas gyud sa pag-alagad. Sa magkadugay ang iyang pag-alagad, balo ka ining Kristohanon sa magkadugay na dumahimo na siya nga profesional. Katong giwali ni Bibi diri sang Friday, lain kuno sang una ang pagdawat niya sang bag-o pagkag sa karon tinuod na, pero ang Biblia naghambal anuman ang sitwasyon nga maglambot, ang importante sureball ang imo pundasyon sa pag-alagad. Kag someday you will receive sa sini nga gitawag acknowledgement sa Ginoo. Sahay ang aton commitments pagsimba problema. Ang commitment naton sa pagtambong sa family prayer group problema. Ang aton pagtambong sa prayer meeting problema. Way ta kahibalo ina nga area, that is area na sa commitment. Palakpakan naton ang Ginoo. Amo na nga si Kristo Jesus ang praises nga gigamit niya sa sini nga passage kulang taon na to. The praise you will also go away. But Peter replied, si Pedro ang nitubag. Amen. Ikaw, unsa may tubag nimo? Sa tubag nimo kung ikaw ang pangutanon. Si Pedro mitubag sa verse 68, siling padre niya. But Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Si Pedro may tubag kang Kristo Jesus, Ginoo, asa pa man kami paingon. Amen. Anaa kanimo ang pulong nga nagahatag sa kinabuhi. Ini nga tubag ni Peter, may duwa lang ta ka biblical nga points nga lantawon sa sini nga passage. Because halin sa verse 66-67, we study ilat sa sini nga truth kag dayon harita sa part 4 karon nga pagtuon sa sini nga passage. And right now, let us look in verse 68 sa tubag ni Simon Peter nga nagsiling siya, ara sa imo ang pulo nga nagahatag sa kinabuhi. Meaning, ini nga tubag ni Peter, this is the believer's reasons for cleaving to Christ. Ano ang rason nga hindi takabiya sa Diyos nga? Tungod kay nakasabot ka kag nakahibalo ka nga ang Diyos lang ang nag-uyat sa kabuhi nga walay katapusan. And this is the believer's reasons, meaning matured nga mga Kristohanon. Ang mga matured nga Kristohanon niya, nakasabot na ni sila, nakahibalo na ni sila nga si Kristo Jesus lang ang nag-auyat sa kabuhi nga walay katapusan. Meaning, kung nakasabot ka, sinimubiya ka pa. Ang word
word nga cleaving, paghakos ni. Imo gihakos paghugot ang Ginoo. Tag-amon ni si Pedro, siling pa niya, Ginoo, asa pa kami paingon, muhakos ko diha sa imo, kay ara sa imo ang pulong nga nagahatag sa kabuhi. And that is the word cleaving. Mabito nang ang Diyos sa Deuteronomy sa chapter 30 verse 19 to 20. Dito sa New King James Versions kung lang taon na ton. Ang Ginoo naghatag siya og choice sa tao. Naghatag siya pagpili sa tao kay nga according sa gitun-an naton sa pas. God does nothing unless the consent of our will. Hindi naton mapalihok ang Dios kung ikaw mismo hindi ka gusto. Like say karon sa mga bisita naton, ang Ginoo may mahimo sa aton kung hindi pug ka magpalapit sa Dios. Mobito na nga ang Bible nagambal nga may mga naimpierno kay nga hindi na sala sa Dios, sala na sa tao kay nga ang Ginoo gihimo na niya ang tanan pero ang tao ang gipili niya hindi Dios. God does nothing unless the consent of our will. Amo na nga ang Deuteronomy giplastar sa Dios since from the start kay nga hindi lang kay ang Deuteronomy before the history began. Sa duwa pa lang ang tao sa kalibutan. May pagpili na nga gibutang ang Ginoo. Amen. Singga na ang imutupad, may pagpili ka. Just imagine, sa duwa pa lang ang tao sa kalibutan, ang Diyos nagbutang na pagpili. Nagbutang siya duwa ka kahoy, kahoy nga naghatag sa kahibalo sa maayo kag daotan. Kung mukaon sila, mamatay sila. Kag ang kahoy sa kinabuhi, nga kung mukaon sila, kay ang paghimo sa Dios sa kang idam, way pa niyan nadawat ang eternal life. Although may kabuhi siya, but there is no such thing as eternal life. Kung nakaon niya ang kahoy nga naghatag sa kabuhi, yes, insigida, madawat niya ang eternal life. Galing kay, ang napili niya, hindi mayo. Amo na nga ako nagto sa sining nga kalibutan, makapili ka kung diin ka gusto magpuyo. Makapili ka sino ang imo pamanahon, sino ang imo pangasawon. Makapili ka kung unsa nga klase sa trabaho ang imong trabahoan, pero sa eternidad, duwa lang ang gisit sang Dios. Langit lang kag impierno. Dito sa Mateus, duwa pod ang gibutang sa Dios. Ang lapad nga dalan kag sigpit nga agianan, nga duwa lang ang lugar sa eternidad. Ayaw na kamo pagtuo nga may ikatatlo kag ikaupat. Amo na ang hinungdan nga ang tao nagsalig siya kay may nagtudlo sa ikatulo nga kung mamatay ka, kung may kwarta ka, pangadjian ka lang. Bisan ang imo nga kalag nagsayaw dito sa impierno sa kalayo, kung pangadjian ka kag pamisahan ka, maamba ka halin sa impierno pakadto sa purgatorio. Kung pamisahan ka naman, muamba ka naman halin sa purgatorio, palangit ka na. Kagwapo nga istorya. Pero sa Biblia, duwa lang. Lantaw na ton ang Deuteronomio, Kapitulo 30, 19 kag 20. I call heaven and earth as witnesses today against you, that I have set before you life and death, blessings and cursing. Therefore, choose life, that both you and your descendants believe. Siling pa sa Dios, akong tawgon ang langit kag yuta, imuon kong saksi, kag ibutang ko, pagpili ka mo, panalangin ba, tunglo ba, kamatayon ba, o kinabuhi. Ano nga maldiri? Mas mayo nga pilion ninyo ang kinabuhi. Amen. Kinsay magpili sa kabuhi, ibayaw ya kamot. Bayaw. Pero
ang imo hunahuna gusto kag kinabuhi, pero ang imo desisyon kamatayon. Sa imo hunahuna gusto ka kinabuhi, pero ang imong gibuhat pakamatayon. Ano din ang gihambal sa Ginoo sa verse 30 kung lang taon na ton? That you may love the Lord your God. Amen? That is the first and the supreme things ang paghigugma gyud sa Dios. Sinong nahigugma sa Ginoo? Base ha? Amen? Mayo lang tas baba. Nga? Sirikwarin, baliko na kon. Yes, ang love composed of 4 letters. If you spill this is L-O-B-N-A. But you know, it is not. Because one of definitions of love is 4 letters also. Pero it is considered as T-I-M-N-A. The essence of love is time. Ang tuod nga nahigugma sa Dios, may oras siya para sa Ginoo. Sino nahigugma sa Ginoo? May oras ka sa Dios. Amo nang problema. Ang tuod nga nahigugma sa Dios, gibutangan niya ang Ginoo oras. Parehas bala sa aton maguyabay sa maguyabay. May oras ka mo sa kasiisa. May oras ka mo. Subong siya na. Ang pinakamakasusubo, mabito na nga kita, ang one day, it is composed of 24 hours. Diin naton gispent ang aton kabuhi sulod sa usak adlaw. Ang pinakadako nga na-consume naton sa oras, ang work naton. Gaspinta almost more than 8 hours sa trabaho. Amen? Gaspinta, labaw sa tanan. Ang tulog naton, ang lingaw-lingaw naton, ang Sabado kag Domingo nga inatani nga adlaw panahon na nga gialaw sa aton sa Dios aron nga i-spend time naton sa spiritual, pero ang ginahimo naton gina-consume gyapon naton para sa aton nga kalipay. Siling ta, Domingo karon mag-outing ta upod sa pamilya. Siling dayon, uy manimbat anay, nakasabot ang Ginoo. Amo ng problema. Kung nahigugma ka mo sa Dios, kihari ninyo og oras ang Ginoo. Hindi ninyo pag-uruta. Kay baliko na kon, sa wala pagiplastar sa Dios ang tanan, iya daan giplastar. Divide niya nga daan ang adlaw. Anong hambal sa Biblia? Sino nagatuo sa pulong sa Dios? Iya na ni daan giplastar ang anom kaadlaw iya sa tao. Ang isa kaadlaw kay sino ni Dios. Ang isa kaadlaw aton pa gina-consume. Amo nang ang tao, dalok gyud kayo ang tao. Ang pagka-selfish sa tao, hindi lang kay sa kwarta. Ang iya nga kabuhi, yes, nangin selfish siya, hindi lang kay sa material nga butang, labaw sa tanan, kag ang pinakagitawag importante, ang oras niya. Diri, silang sa Dios. Ang pagpili sa kabuhi, kinanglan higugmaon nimo ang Ginoo. Ang timailan nga nahigugma ka sa Dios, butangi oras ang Ginoo. Sa trabaho gani naton, ka-overtime pa ta. Amo na nga, nakasiling ko, di ka konsensyahon sila. Ang imo kusog, halin sa Ginoo. Ang may nga huna-huna, halin sa Ginoo. May nagpalapit sa akon ka nagsiling, perting lainay di ini kung malisuan kag utok, no? Nakasiling ko, salamat kay nakahuna-huna ka, nga di maayo ang malisuan. Udlayoy. Oh, amo na nga kita mga kaisunan, kung nahigugma ka sa Dios, hatagi panahon ng Ginoo. Amen? Tagi panahon. Hindi naton paghimuon nga inang daw, di ka na mapuslan, moingon ka na, adto na ko sa simbahan mo puyo. Hindi ka naman masugo sa pastor. Amen? Amon ng problema. Kihari ang Dios sa imong oras. Amen.
singga na imo tupad, tihari ang Diyos sa imo panahon. Ini manggod ang Ginoo. Abi mo lang, lain manggod ni sa aton karir, kay sa karir naton, pag sa isinta naton may pensyon ta. Ining pag-alaga sa Ginoo, ay gyud. Amen. Muna nga, damo nun ning kamot yun nga igom. But you know, everything is temporary. Amo ning hambal sa Diyos. That you may love the Lord your God, that you may obey His voice. Dayon anong hambal? That you may cling to Him. Hakos ka sa iya. Amen. Kaksa siya. Kaksa siya. Inang parehas kay Jacob, sa nagdumog na sila sa Ginoo, gigakos pag-ayo sa Dios. Gigakos pag-ayo ni Jacob ang Ginoo, kag ang Ginoo nagsiling, buhiin ako. Siling si Jacob, hindi ka na kon pagbuhian, hangtod nga ako imo panalanginan. Amutani ng Kristohanon. Hindi niya pagbuhian ang Diyos. Hangtod nga kuwaon siya sa Ginoo sa sini nga kalibutan. Amen. Nga, siling padriya, for He is your life. Sino ang aton kabuhi? Ang Diyos. Insakto ang tubag ni Peter. Asa pa kami paingon Ginoo, ara sa imo ang pulong nga nagahatag sa kinabuhi. So what is the reasons nga ang tao kinanglan nga mugakos siya sa Dios, like sa kang David, ang hambal ni David sa Psalm sa chapter 63 in verse 8 dito sa gitawag sa ESV nga version siling pa ni David, my soul clings to you, your right hands upholds me. Ang akon kalag nagahakos sa imo. Abi mo lang ang gigamit diri nga words ni David ang iya kalag. Ang kalag naton, amo ni ang aton hunahuna, amo ni ang aton balatyagon, amo ni ang aton kabubuton. Ang pinakabudlay nga ialagad sa Dios, ang imo hunahuna, balatyagon kag kabubuton. Ang gigamit ni David ang iya kalag. Budlay ipasakop ang imo hunahuna sa Dios. Silang ni David, ang akon kalag nagahakos sa imo sa gugot. Amen. Dako sa imo. Ano ang reason nga muhakos ta sa Ginoo? Sa inyo, nga muhakos ta sa Ginoo. Kag amo ning hambal ni Peter, asa pa kami paingon Ginoo kamo? May pagkatuan pa kamo? Kay mintras ang tao may damo pa siya giuna-una nga pagkatuan, hindi kini kapalapit sa Dios. Amen. Pero para sa akon, bisan diin ka man magbuyong-buyong sa sini nga kalibutan, katapusan sa imo kabuhi, mo pauli kag yun sa Dios. Masugot kag sa dili, Ginoo gyud ang imo dungkan. Because God, He is the spiral of a human origin. Waay ang tanan butang kun waay ang Dios. Anong hambal sa Biblia? In the beginning, God. Ang Bible naghambal, He is the spiral of a human origin. Amo na nga kung mo siling ka, hindi ka sa Dios. Waay ka may mahimo kay nga ang katapusan sa imo kabuhi, mo pauli kag yun sa iya. Bisan ano pa ang imo mo ingon nga way ka nagakilala sa Dios. Bisan atheist ka pa. Panahon sa imo paghigda sa banig. Ang imo hunahuna makadoubt ka gyud nga may Dios gyud ang langit. Si Karl Marx, bisan sila ni Adolf Hitler, bisan mismo sila si Sigmund Freud, kini nga mga tao nangin bantugan ni, nangin leader ni sa communist. Kag dayon nangin ngilngig ni nga mga tao, even si Charles Darwin. Pero katapusan sila kabuhi, ang ilang kamatayon, may doubt sila kay nga ano ang doubt nila? Why sila kahibalo nga ang tao may gibutang ang Dios ay nga naka-built in nga daan. Anong gibutang siya sa Dios? Butangan siya sa Dios sing kauhaw. Ang ara sa imo nga kabuhi, hindi na imo iya na sa Diyos. Amo nang gibuilt in sa aton sa Ginoo.
May gi-built-in siya sa aton. Mabito na nga sulti na kung sa una nga panahon, kung magpalit ka sa sound system, lain ang gitawag, lain ang equalizer, lain ang amplifier, lain. Pero karon may mga built-in amplifier, may equalizer, ara na tanan. Isa lang, pero kompleto na siya. Amon ang Dios, may gi-built-in na siya nga daan sa imo. Anong gi-built-in sa aton sa Dios? Ang kabuhi nga gibutang niya sa imo. Hindi na imo, iya na sa Dios. Kag inang gi-built-in niya, amo na ang maghandom sa Ginoo. Because God is the spiral of a human origin. Anong pinakadako nga rason nga ugakosta sa Ginoo? Una, the hopelessness of a human sinners away from Christ. Ako nagtuo, kung way ka sa Dios, hopeless ang imo kabuhi. Labi na gid kung mo palayo ka sa Ginoo. The number one reasons, the hopelessness of a human sinners away from Christ. Ang Ephesians chapter 2 verse 12 naghambal, kaniadto na himulag kamo kang Kristo, kay ang mga langyaw man, kay mga langyaw man kamo og dili sakop sa katawan nga pinili sa Dios. Wala ka mo'y bahin sa mga kasabutan nga gipinasikat sa saad sa Dios. Ngadto sa iyang katawan, nagkinabuhi ka mo ning kalibutana nga walay paglaom, walay Dios. Bisan may reliyon ka pa, kung way ka attachment sa Ginoo, you are considered nga walay Dios. Way ka attachment sa Ginoo. Tag amo ning number one nga reason, meaning kung way ka sa Dios, hopeless ni nga kabuhi. Hopeless ni. Meaning, nakadawat tagpaglaom, hindi tungod sa aton reliyon, hindi tungod sa aton pagkamayong tao, nakadawat tagpaglaom, kaya nga nakatapik ta kang Kristo Jesus. Amen. Hopeless ta mo, before sa way pata sa Ginoo, bisan ano ka pa kadato. Ang imo journey is hopeless nga kabuhi. Lagtoblan nyo ang mga tao nga way sa Dios, although success sila sa ilang nga profession, success sila sa ilang nga business, pero nga naghikog. Nga na-depress. Damo sa mga tao nga nag-aywan ng pangabuhi sa material nga mga butang. Yes, in terms of profession, pila na gani ka-award ang ilang nadawat, pila ka kurso ang ilang gi-graduate, pero nga naghikog. Because your journey is a hopeless life. Way ka sa Dios, ang tao nga way sa Ginoo, ang journey niya kabuhi na nga way paglaom. Paduong yun na sa way kaayuhan. Amo na nga kita, nadawat naton ang paglaom, hindi tungod kay may reliyon ka. Nadawat ni mo ni kay nga nakatapi ka kang Kristo Jesus. Amo ning number one nga reason nga hindi ta mo bulag sa iya, kay kung mo palayo ta kang Jesus, ang kabuhi naton become hopeless. Masugot ka kag sa dili. Amo ning padulngan nimo. Ingon pa diri sa aton nga gitawag gitunan. For humanity, which is kita. For humanity, distracted with many perplexities and worries. Amo ning number one nga reason nga muhakos ta sa Ginoo. Amen. Kita sa pagkatinuod lang. Kay baluta magpakaroon ingnon. Pero damo ta may gitago. Singa na imuto pa damo ka may gitago. Damo ka may gitago. Kita nga daan, may pagkapamas award ta. Mga most awardee ta nga mga tao. Amon na may mga termino nga, mayo lang na siya magdala. Pero wa na, do kabutho na. Damo ta may gitago mo. We are distracted by many things. Amen? Mga disturbances sa kabuhi na to. Hindi na malikayan. Because as being a poor humanity and a human sinners, we are distracted with many perplexities and worries. Bleeding from many wounds, which is ang mga emotional trauma na ton,
kag ang aton mga psychological. Hindi dago-dago ni nga kasakitan. May mga natabo sa aton nga daw malisod, malimtan. Nga kung madumduman naton, magdungan tulo ang aton luha. Because may trauma ka. May mga pipila diri sa aton nga nagdako ta nga way takagi pagpalangga. Amen? Way takasinati pagmahal. Ang aton na sinatihan, mga kapintas. Mga pagmahay sa kabuhi naton. Kag ina, that is what we call a bleeding from many wounds. Nanginsamad na sa kabuhi naton. Amen. Kag amon na ang rason nga usahay dili ta ka mao maghigugma. It is because sa mga trauma nga naagyan sa aton kabuhi. Amen. Kag amo gani na ang rason nga muhakosta sa Ginoo kay nga man ang Ginoo lang nagapalig-on sa aton. Kuha ninyo? Hindi ang aton partner ang makapalig-on sa aton. Silang paninunong, ang aton mga partner, mga nurse lang na sa kabuhi naton. Ang makapadasig ang imo paghako sa Diyos. And this is the one highest reason nga hindi ta mo bulag sa Ginoo. Amen. Ilawin ninyo. Palapit kamo sa mga tao nga way Diyos. Panahon sa inyo kasubok, kag kahiubos, kag problema, pangayo kamo tambag sa ila, ano kaha ang matambag nila. Sabi mo lang, may igsuon ta sa pinukutan nga nagtestimony siya. Sang una, siling pa niya, sa buhi pang akong amay. Gibriefing kami sang akong amay, nga kung may kontra ka, inig istorya pa lang, unahin na. Amo ang gibriefing sa ilang amay. Ikaduha nga briefing sa ilang amay, klaruha gyud nga di na makabalos. Klaruha. Wow. Ang iya nga pagtuo, amo gyud ang iya gidala. Amo na nga sa nagdako siya, pag-istorya pa lang, muuna na gid siya. Kag klaruhon gyud niya nga di gid kabalos. Kay amo ang iya nabatian. Pero sa nakristohano na siya, abi mo lang, may nagyaga-yaga kuno sa iya. Nang limbawot ng iyang balaybo, pero may nagpugong. Siling siya lain na yun. Kaya kung sang una pa, ambot, kasiling siya, mubalik dahil kuno ang istorya sa iyang amay. Nga ayaw gyud paalkansi. Ayaw gyud pag himua ang imong lawas nga pansimbag. Ikaw gyud ang muuna. Ilaliman kasi na. Grabe nga briefing. Amo nang ako nagtuwa, abi mo lang kita as being for humanity. Amo nang reason nga mugakosta sa Ginoo kay mga mahuyang tang mga tao. Way ligon sa aton. Amo na bitaw ang sulti na kon gapakaron ingno lang ta pero damo ta mi ginatago. Oh. Damo ta mi ginatago. May isa ka maestra nga I really bless sa iyang testimony. Abi mo lang 10 years siya nga way nagtudlo nga tungod kay gibiyaan sa iyang bana at the same time grabe nga pagkalusdo niya. Kagdayon tungod kay mahuyang siya naapektuhan hangtod ang professions niya. Until such time nga may nagpalig-on sa iya pagbalik niya, siling ang nag-interview. Preparado ka na. Siling siya. Parehas gyapon ang akong kabuhi sa una. Pero karon lain na nga gidawat ko na ang problema. Kag ako nagbarog, hindi sa akong kaugalingon, nagbarog ko kay nga ang Dios ari na sa ako. Puno ta sa kahuyang mo. O, puno ta sa kaluyaw.
Lingab lang yung tupad. Sa hitsura pa lang, way na. Tsura pa lang. Amen? Tsura pa lang. Muhila ka naman gani kung way bugas. Sino, wala tayo bugas. Bugas pa lang gani. Ana, mamusda ka naman gani sa imutiil, kulyada naman. Uyang ta mo. Amen? Kag amo ng reason nga mo gakusta, kag amo ng rason ni Peter, ginawa asa pa man kami paingon. Mga tao ni nga may dako nga panabot, kung nakasabot lang siya, way na mangita ibang daganan. Sa inyo din pa kamumudagan. Paira ka mo? Pairan ka mo? Way na tadaganan. Amen? As for humanity, we are distracted with many perplexities and worries, bleeding from many wounds, which is emotional and psychological, and pain, weeping over many grief and sufferings. Grabe. Amo ning aton mga na-experiensyahan. As being a human, ang tanan aton ni nagyan. Hindi masaysay nga mga pagantos. Amen. Diin pa kamo pakadto sa Diyos. Ano pang yambal diri? Groaning with sicknesses and poverty. Nagaugayon ta sa mga ginabatyag naton sa lawas. Groaning with sicknesses and poverty. Nagaugayon ta tungod sa kapigaduhon. Amen. Gaugayon ta. This is reality ni sa kabuhi. Hindi ni kay masiling naton istorya lang ni Pastor. No, this is reality ni amo ni nagakatabo sa aton. Amo ni nagakatabo. Nagaugayon ta sa sini nga mga pagpangabudlay. Nagaugayon ta kay nga grabe ang mga kinawala sa aton kabuhi. Gabulad ta sa init. Amen. Ginapungga naton kung kaisa ang kauhaw. Kaya nga, we are groaning of poverty. Musugot lang ta, bisan ang inadlaw tag 200 because we are groaning of poverty. Amen. Lantawan ninyo ang surroundings naton. Mabitaw na nga, ang aton paglaom, isa lang ang pagako sa Ginoo. Kag amo ning reasons nga hindi ta mo bulag sa Ginoo. Kag amo ning hambal ni Peter. This is the believer's reasons for living to Christ. Siling pa ni Peter, asa pa kami paingon Ginoo? Wala na. Way natapasing adtuan. Kag ang Bible nagambal, it is striving with material ways and possessions and die with grievous remorse. Amen. Nga lantaw na ton una ang Philippians chapter 3 verse 7 to 8. What is this material ways? We strive by immaterial ways. Ang tao na ton. Ano man ang inyo posisyon, ano man ang inyo profession, mga pagtingwa na ton sa kalibutan, amo nang sulti na kon, ang trabaho is a blessings. Kita tanamingon blessings. Pero sometimes, ang trabaho nangin hindrance sa pag-alagad sa Ginoo. Amen. Work is a blessing, but sometimes work is a hindrance to serve God. Kag ang tanan nga gistrive naton, lantaw naton ang Philippians. Ingon pa ni Paul. Apan kadtong tanan, nga kaniadto giisip ko nga bilidhon. Karon giisip ko na nga walay bili tungod kang Kristo. Dayon, dugang paniana, giisip ko na ang tanan nga walay bili tungod sa kahibalo may tungod ni Kristo Jesus. Nga akon Ginoo nga labaw pa kaayo sa kabilidhon. Kag dayon, siling pa niya. Tungod kaniya, gisalikway ko ang tanan o giisip kong basura lamang. Amen. Meaning, ano man ang imo nalambot sa kabuhi,
in the eyes of God, it is already immaterial waste. Itatanan mo ingon, basura. Doktor ka man, engineer ka man, maestra ka man, principal, everything, it is considered as waste in the eyes of God. Basura ni para sa iya. Amo na nga kita, gitawag ta sa spiritual nga reality. I-consider ta nga mga scavengers nga ang gitipo naton basura. Amen ba? Si Pablo kahibalo, anuman nga success ang imo nalambot, everything is considered waste in the eyes of God. Ang importante, ang paghakos kay Kristo Jesus. Magabarog tatanan diha sa presensya sa Ginoo. Amen. Amo na nga si David nagambal sa Psalm 119. Siling pa niya, my soul clings to the dust. This is a metaphor term na ginhatag ni David. Ano ni ang dust? The dust, it refers with material possessions. Lang taobla ko ng imo attachment ara sa kalibutan. Ang tawa, ang imo handom pangkalibutano na lang tanan. Ang imo nga handom paano ka magayuhan? Ang imo handom ara na lang tanan sa sini nga kalibutan. Ang Bible nagambal, ang gihakos nimo hindi Dios, ang gihakos nimo ang kalibutanon nga mga panalangin. Amo na hambal pa diri, my soul clings to the dust. Mipilit sa abog ang akong kalag. Meaning, mipilit sa kalibutan ang akong kabuhi. Ang iya attachment way na sa Diyos. Ang iya attachment ara na sa material nga mga butang. Amen ba? Amo nang ang prayer niya siling pa. Sa hambal sa wali ni Bibi, revive me according to your words. Sabi mo lang, ang makapabuhi pagbalik, isa lang, ang pulong sa Diyos. Amo na nga, ang usa ka professional, kung hindi mabalanse ang iya kabuhi sa pulong sa Diyos, mangin materialistic siya. Kung hindi mabalanse. Ang nagapa-neutral sa aton pulong sa Diyos. Kaya kung pabayaan ta, kakunway ang pulong sa Diyos, grabe ang aris aton kasing-kasing. Mangandakta sa mga butang hindi para sa Diyos, kundi mangandakta sa mga butang nga diin, amo ang gipangita sa aton kasing-kasing. Pero kung may mag-neutral sa imo, makabati ka sa mga mensahe pareha sini karon, aton nabatian nga klaruhon naton ang aton commitment sa Dios. Aton nabatian ang aton loyalty sa pag-alaga diha sa Dios. Aton nabatian nga kinanglan mugakos ta diha sa Ginoo. Pagpauli naton karon sa aton balay, amo ning aton pamalandungan kag amo ni ang makapanyutral sa aton nga ang pinakaimportante nga rason nga indi ta mobulag sa pagakos sa Dios kay nga ini nga kalibutan. Yes, hindi naton mapunggan. Ara ta sa kasub-anan kag dako nga panginahanglan. So for humanity, yes, what we need is God. Palakpakan naton ng Ginoo. Amo nang according pa sa notes naton as we continue sini sa next Sunday. As sinners, we need forgiveness. Sino makahatag sini? Ang Diyos lang. Amo na nga hindi ta mo biyak kay ang Dios lang maghatag ka pa sa iluwan mo. Hindi ka mo magsiling ang tao maghatag. Panahon sa kamatayon, tawga dito si Kwan kay mangumpisal na ni. Hindi na amo makahatag ka pa sa iluwan kay bisan siya gani mismo pangutan aday nang imo kaugalingon, gipasaylo ka ni siya sa Dios. Utro po na siya nga makasasala. Ang imong sala do dump truck lang siguro ang iya 10-wheelers na. Oh, ang Diyos lang makahatag sing kapasayloan.
Amo nang rason nga di ta mo bulag sa Dios kay siya lang ang makahatag ka pasayloan. Amen. Hindi ang aton reliyon ang makahatag sa kapasayloan. Ang Dios lang. Amo nang hambal sa 1 John. Isugid ang aton mga sala sa Dios kay matinud-anon siya nga magpasaylo sa aton mga sala. Amo bitaw nang ang Bible kon lang taon na ton. Gitudluan ang mga kabataan sa hindi insakto. Halin sa elementarya hangtod sa high school, gitudluan sila nga mangumpisal sila kag amo na ang ila na tuhuan nga insakto. Pero kung gitudluan sila sa insakto sa Biblia nga ang Diyos lang ang makatag kapasayloan, hindi na himuon sa bata. Amen. Ang Diyos lang. Kagabay pa nga. Aton i-enlight ang aton mga mata. Ang aton kabuhi, ang gikinanglan sini ang Diyos. Palapakan na to ng Diyos. Walang. Kung mangumpisal ka, bungatan ka pilang imo bayad. Kung iya pa na sa Diyos, way kalainan na sa Miracle. Way kalainan na sa abogado. Masiling ka, isugid ang imo mga sala. Pagkahuman, usalang kalibo. That is the evidence nga hindi iniya sa Diyos. Ang Ginoo way bayad. Amen. Siya pa ang maghatag. So we need God because as being sinners, we need forgiveness. Amen. Muna sila sini nga kabuntagon, ingnon tang Ginoo, pasaylo ako sa akong mga sala. Kay siling pa sa Biblia, ang hindi takos pag-ambit sa balaan nga panihapon ng kasala siya. So ang pinakamayo, paubos ta sa Dios kag mangayo ta pasaylo. Sa diin nga area ka nakasala, una, ang oras yun nimo, diin nimo gigasto. Amen. May Diyos nga nagpaabot. We need Christ because we need guidance. Amen. We need guidance. Amo nang hindi takabatas nga makapalayo sa Dios kay nga puros ta buta sa spiritual. Amen. Puros ta buta. We are blind considering to our future. So we need God to guide sa kabuhi naton. Amo gani na nga gi-memorize naton ang Psalms 23 nga nagambal, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in the green pastures and He leads me beside the still waters. We need Christ because we need a guidance. Dali ta matalang kunway ang Diyos. Let us confess, brothers and sisters, what we need is Christ. We need God because we need i-support. Hindi kay sa financial, kundi pagpaligon sa aton, pagpabakod sa aton, kaglabaw sa tanan, pag-encourage sa aton, kay balikon naton, mga mahuyang ta nga klase sa mga tao. We need i-support from God. Amen. We need helps from God. Amen. Kung way abang sa Ginoo way ta may mahimo. Kitang tanan, puros ta gitabangan sa Diyos. Amo na nga ang Bible nagambal, if I look eyes unto the hills, where does my help came from? My help is came from the Lord who made the heavens and the earth. Aton pirmi i-acknowledge nga ang nagtabang sa aton isa lang, ang Dios nga ato sa langit. Amen. We need God because we need mercy. Muna nga mangayo ta kaluoy sa Diyos. Ang kaluoy niya amo ang pinaka-importante sa tanan. Let us worship God. Lord, nagapasalamat kami sa imo mga pulong God. As we continue to worship you, Lord God, Lord, give us mercy. Maluoy ka sa amon, God. Hallelujah. Simbahon na Diyos sa sining tagon as we public this Holy Eucharist. O Diyos, Ikaw lamang ang simbahan.